Hi everyone! Welcome back to my channel and maraming salamat sa ating mga 6,000 subscribers. So today, sasagot tayo ng isa sa mga comments ng ating subscriber. So ang sabi niya, any tips, ideas, advice, plan daw po niya mag-open ng paresan. Ano daw po ba ang mas prepare niyo, pwesto or cart? Okay, ang mga sagot ko po dito ay base lang po ito sa konting kaalaman at konting experience namin. Sa pagsisimula ng kahit anong klaseng negosyo, napakahirap talaga, no? So, we have to believe to yourself na kaya mo. Kaya natin. So, dapat sa sarili natin, nire-remind natin everyday na kaya natin to. And along the process, sa ginagawa natin, kailangan natin, of course, i-convince ang mga sarili natin na mahalin natin ang ginagawa natin. Again, ang negosyo nagsisimula talaga sa harder part or hassle part. So, ayan, mararanasan natin lahat ng hirap sa pagsisimula, no? So, pero along the process, nababaliwala yan, no? Hindi natin namamalayan. Yung hirap na mararanasan mo along the process, it's become easy. Dahil minamahal natin ang ginagawa natin. Sa totoo lang, it was very hard. Nasanay na lang din tayo, kaya naging madali na lang. Ang pagnenegosyo daw ay para ka lang nagda-drive ng sasakyan, no? Sa una nakakatakot, nakakakaba, dahil nga hindi pa natin kabisado ito sa simula, no? Kagaya sa pagnenegosyo, kailangan din natin mag-take ng list, mag-focus sa goal hanggang sa matutong mag-drive. Once na matuto na tayo, we realize na, uy, ang dali lang naman pala mag-drive. Sana maging driver na lang ako ng buhay mo for life. So, ayan, kagaya ng negosyo, kapag natutunan mo na siyang i-drive, it's become easy and fulfilling. Ayan, kaya kung gusto mong umunlad sa negosyo, kailangan mo magsimula sa harder part or hassle part to grow up. So, ayan, isi-share ko na rin sa inyo ang aking productive routine every weekend or even every day. So, ayan, after maihatid ko ang anak ko sa school at 6 a.m., nagsisimula na ako magluto ng mga menu na hindi pwede or hindi kayang lutuin sa food cart, no? Dahil nga po, limitado lang ang space natin doon. So, ito po ang isa sa mga disadvantage kapag nag-food cart business tayo compare sa sit-down restaurant, no? So, hindi masyado hassle ang sit-down restaurant compare sa food cart. Pero kung balak mo palang magsimula or pumasok sa food industry, napakagandang panimula ang food cart. Bago mag-proceed sa binabalak mong sit-down restaurant. Dahil unang-una sa food cart, maliit lang na capital ang kakailanganin natin sa pagsisimula ng negosyong ito, no? At magandang pamamaraan din ito sa mga magsisimula pa lang ng negosyong ito, no? Dahil nga pwede pa tayo mag-experiment, mag-research bago makipagsapalaran sa sit-down restaurant na may mataas na puhunan and high risk. At hindi lang yan, of course, napaka-flexible nitong food cart. Anytime pwede tayo mag-change ng menu quickly. Unlike kapag sit-down restaurant, naka-generate na kaagad sa isip ng mga tao kung anong ino-offer mong food, kaya mas madaling mag-switch ng menu kapag sa food cart. Pagdating naman sa mga stuff na kakailanganin natin, ang food cart ay pwede na ngang mag-hire ng kahit mga kamag-anak or kapatid para low cost ang sweldo since nagsisimula pa lang naman din tayo, no? Pero kapag sit-down restaurant, kailangan natin mag-hire ng chef, manager, assistant manager, cashier, kitchen staff, at iba pa. At hindi lang yan, napakarami pang expenses to consider ang magpapatayo ng sit-down restaurant katulad ng mga equipment, furniture, decor, maintenance, at marami pang iba, no? So, malaking puhunan ang ating ilalabas sa pagkakataong hindi naman nating alam kung aabot tayo ng hanggang up to 1 year. Kaya sa mga gustong magsimula ng negosyong to, no, mas magandang panimula ang food cart. At kung mayroon ka na namang kaalaman base sa mga naging experience mo sa pag-food cart, pwede ka nang sumabak sa kung anumang konklusyon tungkol sa magandang pamamaraan sa pagpapatakbo ng inyong restaurant na isusunod. And of course, kapag nagkaroon ka na ng sit-down restaurant, hindi na siya ganun ka-hassle dahil malaki na ang space mo, no? Place para galawan sa pagluluto. Maraming equipment na gagamitin. At syempre, di na malilito ang mga customer mo dahil naka-fix na ang location mo, no?
Di kagaya ng food cart na if you keep moving, di ka na rin mahahanap ng mga loyal customer mo. At isa pa sa mga disadvantages ng food cart, kapag ganito ang panahon, umuulan, no? So, hindi sila komportableng kumain. At tayo bilang customer, mas prepared nating kumain sa sit-down restaurant para mas komportable. Ayan, so sa tingin ko, nabanggit ko naman na ang mga advantages and disadvantages ng both parties, ng sit-down restaurant versus yung food cart, no? Pero para sa akin, mas maraming factor to consider ang food cart para sa mga magsisimula pa lang sa negosyong Pares Mami Kanto. Para sa mga magsisimula pa lang ng Pares Mami, it can be a great option, no, sa certain scenario o sa mga particular na mga sitwasyon like a low budget, and then we can do experimenting food, etc., no. And also, depende yan sa kakayahan mo, no. Malay mo, kaya mo palang mag-set up or mag-put up ng restaurant or pwesto. Doon ka na para hindi hassle sa pagluluto at sa equipment na gagamitin. Basta para sa akin, depende pa rin yan, no, sa kung ano ang pipiliin mo at ang nababagay sa'yo or sa kakayahan mo, no. You can either start a resto or a food cart. Make sure lang na put all your effort to make it para pasayahin ang customer with your tasty food na ino-offer and good service, of course, no. So yun yung goal natin sa ating mga customer. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang, stop thinking about yourself. Think about your customer, kung paano mo sila pasasayahin kapag kumakain sila, no? Kung paano sila babalik or mai-inlove sa food na ino-offer mo, sa customer service na naibibigay mo. Bigyan natin ng value ang bawat sentimo na ibinabayad ng bawat customer natin. Huwag muna nating isipin ang sarili natin or ang kita natin, dahil ang kita ay parang magic yan, darating lang yan sa hindi nasahang panahon. Focus to the need of your customer na lang muna, no? Kung paano sila pasayahin.